Hello! Magandang araw po sa ating lahat. Ito po ay series of videos tungkol sa cheap but sustainable solar applications. Bago po tayo magsimula, ako po pala si Nick. Ang good news po nitong solar off-grid ay masasabi na natin na maganda at makakatulong na talaga sa ating lahat. Hindi lang sa pagtitipid, kundi pati na rin sa kontribusyon natin sa ating mahal na kalikasan. Bago po tayo mag-introduce ng mga different parts ng system na ito, ay mabuti na yung alam natin yung advantages nito, ng system na ito. So, isa sa mga advantage nito, for example, sa situation na nasa labas tayo ng bahay, na bago lang tayo natapos sa trabaho, gusto natin mag-dinner, at saka hindi nakailaw yung mga perimeter lights natin sa bahay. So, ang gagawin po natin at ma-force po tayo na uuwi sa bahay, tapos ipapailaw yung perimeter lights. So, malaking abala ko sa atin yan, lalo na pag nasa Manila tayo o sa malayong lugar, malayo sa ating bahay. At situation number 2, ito yung puyat kayo sa gabi, sa overtime o sa good time, tapos natulog kayo, natutulog, tapos early in the morning gusto nyo magising para patayin lang yung perimeter lights para makatipid. Yan po, isa pong another advantage pag naka-auto perimeter lights tayo. Automatic on at off. On sa gabi, 6 o'clock p.m. at off sa 6 a.m. Ang pangalawang advantage po nito ay, ating advantage ay hindi na tayo nagbabayad ng kuryente para sa perimeter lights. Pero kailangan natin mag-invest siyempre sa unang gawa nito. At pangatlong advantage ay ito pong system na to ay gagamitan natin ng LiFePO4 na battery, which is very safe, hindi sumasabog, at hindi rin umaapoy pag ito'y nasira. So, ang una na material na kailangan natin, syempre itong solar controller. Ito pong solar na controller ay, pag nakita nyo po yan sa video, WPS po ito, may 30 amp rated current, at saka may maximum PV voltage, which is 50 volts. Ito po ay mura, mga nasa 310 to 350. Mabibili po ito sa Shopee or sa Lazada. Ang pangalawang material na kailangan natin, siyempre itong solar panel. Pero hindi po ito gagamitin natin sa system, sa actual applications na. Ang gagamitin natin po, ito po ang pinapakita ko sa inyo, ito po ay for illustration lamang. Ang gagamitin po natin is 100 watts solar panel. Tatlong pamaterial, itong switches. Kailangan po natin itong dalawang switches, which is around 25 pesos each. Yung pangatlo po, itong fuses, auto fuses. Yung ang positive po nito ay 10 amp to protect the switches and also to protect the system. This 15 amp is good for the battery. So ilagay po natin dito.
Siyempre yung LiPo4 battery. Itong 32650 na battery. Ito po yung isa sa pinaka-importante na part ng system nito. Yung ibang accessories na lang po, ito yung connector ng holder po pala, plastic holder ng 32650 na battery. Tapos ito po yung connector ng terminals. Pwede po yung gumamit ng DIY na connector. Ito po made of aluminum DIY. Pwede rin po kayong bumili nito. Ito mabili sa Shopee. Pagkakaalam ko po ito ay made of tin. Ginagawa ko po itong DIY na made of aluminum. Kasi po minsan pag nabasa yung binibili na tin connector, nagko-corrode. So I prefer this DIY aluminum strips. We may also need this a lead, and also this one considering iron, and some wires. Ito po ay black and white para madali sa akin ma-distinguish yung positive at saka negative terminals. Some nut and bolts to connect the terminals of the battery. And of course some tools, a plier and a screwdriver. So sige po, umpisahan na po natin. Una po ay i-clear po natin lahat ang paglalagyan ng mga materials. I-screw na po natin yung solar charge controller. Yan. Tapos kabit natin yung switches. Ito po ay para sa ang fuse po natin ay protection pag magkaroon ng overload o short circuit sa battery side. Ayan po. Lagyan na lang po natin ng mga clips. Ayan po, nakalipat na po tayo sa labas at na-connect na rin natin yung lahat ng connections. Ayan, nakita natin na pati na rin sa battery natin na 4S3P LiPo4. First connection po natin ay galing sa solar panel
may switch siya. Tapos meron ding fuse na 10 amp. Papunta na po to sa solar charge controller, positive at saka negative terminal. Ito naman yung isang pangalawang switch. Ito po ay switch papuntang battery, positive, negative from solar charge controller. May fuse siya na 15 amp. Protection din sa battery. At saka po ito yung last na 2 wires papunta na yung load. Tapos meron siyang isang fuse na 10 amp. Setup na po tayo. Ang unang-unang gagawin sa setup ay i-on natin yung switch na para sa battery, para ma-charge, para ma-power up natin yung solar charge controller. Ayan po. Importante po yung sequence na to, kailangan po una yung sa battery. So gumagana po. Tapos po, ito yung sa solar panel natin. Ayan po. Makikita nyo po ngayon na nasa-charge na yan. Ito tayo sa pinaka-extreme left ng charge controller. Hanapin po natin yung 24H po yung operation niya, 24 hours, 24/7. So, ito na po. Pag nakita nyo pong 24 hours ang nakaset, ayan, may current na po yan sa load. Ibig sabihin, iilaw na po yung ilaw nyo pag nakaset ng ganyan. Pero, pag nilagay po natin, pag naset natin po ng ganito, ganyan po, 12-hour operation from 6 p.m. to 6 a.m. Yun po ang paano mag-set ng perimeter lights. Ayan na po, ito na po yung actual natin na installed na system. Buksan po natin. Ito ay na-install noong May 1, 2021. Bukas po natin yan. Nasira na nga yung yung cover nito. So, ayan po. May diode po yan para protection sa ating solar panel. So, kailangan nyo po lagyan ng diode. Pag ito yung solar panel nyo po ay walang diode, pag mumurahin po ng 100 watts. Ano yung load pala nito? Ito yung mga load nito. Yan po, umilaw na po. At exactly 6 o'clock. So, kita ko po sa inyo. Yan pong dalawa. Yan po. Walang ilaw. Ito po.